Magandang hapon po sa inyong lahat. In behalf of my family of Arnold Villamel, maraming salamat po sa pagdalo at pakikiramay sa amin. Si Tatay, i-describe ko bilang isang kaibigan at kamag-anak. Bagong lahat, napakasaya ko kasi nung nakita ko mula pa lang nung umalis kami sa Talaba, napakarami ng tao pumunta doon. So, na-realize ko na ang dami din palang nagmamahal kay tatay at inisip ko, siguro nung nabubuhay siya, maganda naman yung pinakita niya sa mga tao. So, siguro, and then, sorry kung may nagawa man siyang kasalanan sa inyo, hindi siya nakahingi ng tawad. Pero sa mga kwento ng mga taong nakikiramay sa amin, puro magagandang katangian lang yung sinasabi sa kanya. Maraming salamat po ulit sa pagpunta ninyo dito. Bilang asawa naman, masasabi kong hindi sila perfect. Para silang si Sharon at Gabby, aso't pusa, which is normal naman sa mag-asawa. Pero at the end, sila naman ay nagmamahalan. Hindi man nila sinasabi, ginagawa naman nila yon. Tingnan mo naman hanggang sa huli, magkasama pa rin sila. Tsaka si nanay, kahit ganyan siya kay tatay, alam naming mahal na mahal niya yan. Ganon din si tatay. Bilang lolo naman sa kanyang mga apo, sobrang spoiler niya, sabi nga ni Aiza. Hindi niya pinapabayaan yung mga bata. Hindi man niya nabibigyan financially, but I think financially nabibigyan niya. Pero yung emotionally and physically support, nandun siya palagi. Pag tinawag ng kuya namin nung nasa Singapore, andun siya para alagaan yung kanyang apo. Tapos yung mga naiwan dun sa Talaba, siya din yung nag-alaga sa mga batang yan. Bilang kapatid, sobrang spoil siya sa mga tita, alam niyo yun. Pero kahit ganun man, hindi siya materialistic. Kahit alam niyang ipoprovide sa kanya ng mga kapatid niya, yung mga buhay na kayang ibigay sa kanya, hindi niya yung pinili. Mas pinili niyang mag-stay doon sa Talaba. Yung kahit pangit, kahit lagi siyang inaaya ni tita para pumasyal sa kanila, kahit wala siyang makain doon, mas gusto niya doon. Ibig sabihin, ayaw niyang magpabigat sa kanyang mga kapatid. Sobrang diyan ako bilib sa tatay ko. Hindi siya materialistic kahit alam niya naman po na lagi kami sinusuportahan ng mga tiya namin. Ganito kami, part of them, part of kung ano man kami ngayon, part yun yung mga tiya namin. And salamat Tita Angge, Tita Alice, Tio Tony. Kasi alam naman natin na hindi si tatay nakapag-provide financially sa amin, pero nandyan kayo. At bilang ama naman, sabi ng mga kapatid ko, ako na lang magsalita. So, yung experience ko kay tatay, yung isi-share ko sa inyo. Pero in general, sobrang bait niyan tatay. Hindi siya perfect, may bisyo siya, umiinom, nagsusugal, nagyoyosi, or whatever. Pero he see to it na before niya yun gawin, na pagluto niya muna kami. Naalala ko nung elementary kami, lagi siya yung naghahatid ng pagkain sa amin sa school. Kasi yun yung part na magawa. Siya din yung nag-alaga sa amin nung bata kami kasi si nanay lang yung nagtatrabaho. Isa pang naalala ko dyan, lagi kong sinasabi sa kanya na ano ba yan, lagi ka na lang nag-iinom. Tapos, utusan mo ako mag-utang sa sardinas, wala na tayong kakainin. Pero dahil may lupa sila, so may pambayad kami. Ngayon ko lang i-reveal, may sobrang hindi ako nasabi kay tatay nung high school yata ako, I recall.
sobrang sorry ngayon ko lang sasabihin sa kanya, sinabihan ko siya noon na hindi na lang sana ikaw yung naging tatay ko. Sorry, tatay. Kasi siguro dahil ako nga daw yung tinatawag na black sheep sa family. Kasi ako yung sobrang palasagot. Sobrang babaw ng pinag-awayan namin dahil lang sa basketball. Magkaiba kami ng team. Alaska siya, Hinebra siya. Nagtatalo kami. So hanggang sobrang babaw pero na-realize ko ba't ko sinabi yun. As I grow older, sabi ko sobrang sama ako sa kanya. Sorry, tatay. Sorry sa'yo. Sana naririnig mo. Tapos, pero kahit ganun pa man, hindi siya nagtanim sa akin dahil siguro nga isa siyang ama. Pero kung papipiliin ako, siya ulit yung gusto kong maging tatay kasi never niya akong sinaktan. Mahal kita, tatay. Kahit nitong mga huling taon, hindi tayo madalas magkasama kasi kailangan kong umalis. Kahit hindi kita naalagaan, mahal kita. Tapos bilang allow me to sing his favorite song kasi last ko na itong makakanta sa kanya. Pasensya na po sa boses ko, Papa Lord. Hayaan mo po ako kumanta para sa tatay ko kasi last ko na to. Gusto niya sumama. Mga kapatid ko. Ito po yung favorite na kanta ni tatay tuwing nalalasing siya, kaya tumatak siya sa isip ko. Pasensya na po sa boses ko ha. Medyo bibilisan ko na po. Ako ay isang anak mahirap. Lagi na lang akong nagsusumikap. Ang buhay ko'y walang sigla. Puro na lang dusa. Paano na ngayon ang buhay ko? Sa'kin ay walang tumatanggap. Mababa raw ang aking pinag-aralan. Grade 1 lang ang inabot ko. No read, no write pa ako. Paano na ngayon ang buhay ko? Isang kahig, isang tuka. Ganyan kaming mga dukha. Isang kahig, isang tuka. Ganyan kaming mga dukha. Tapusin ko, tatay. Sa akin ay walang tumatanggap. Mababa raw ang aking pinag-aralan. Grade